It's her wedding day and she doesn't want to be there. Pinagpiestahan online ang videong ito sa Facebook. Ang bride, halata raw masama ang loob, nakasimangot habang ikinakasal. Sapilitan daw kasi itong pinag-isang dibdib sa lalaking hindi naman daw niya mahal. The poor teenager can't even smile. Dahil ang naturang kasal, di umano, parusa ng tatay ng bride. Dahil si babae, umibig daw sa isang banyaga na di umano, labag sa kanilang kultura. Kaya ibinenta di umano ng tatay ang kanyang anak at ipinakasal sa lalaking 23 taon o halos doble ng edad niya. Ang ritual at seremonya sa kanilang pag-iisang dibdib, sinaksihan ng buong bayan. The girl had to say goodbye to her freedom forever. Sa dulo ng video, sinasabi pa na ang ganitong mga pangyayari talamak sa mga malalayong bansa na pinakikialaman pati ang pribadong buhay ng mga babae. Dahilan para tumanggap ito ng mga batikos mula sa mga nakapanood ng video. This poor young girl being sold into a life of slavery and never-ending misery. That's messed up. That's not a good punishment. Parents should be ashamed. The older man is ashamed and disgusting for agreeing to marry her as a punishment for falling in love with someone other than who's allowed in her cultural traditions. Ang kasal na ito, kuha dito sa Pilipinas at ang bride, isang Pilipina. Hanggang may natanggap kaming mensahe sa aming inbox, humihingi ng tulong. Kapatid daw niya ang bride sa video para malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa kasal. Lumipad ang aming team sa Barangay Songko sa bayan ng Lantapan sa Bukidnon, kung saan nakatira ang bride at groom sa viral video. Mga miyembro sila ng tribong Talaandig. Pero bago pahintulutan ang aming team na pumasok sa kanilang komunidad, lahat ng ginagawa namin sa trato, nagsagawa muna ng ritual, alinsunod sa kanilang paniniwala. Maya-maya pa, humarap na sa aming team ang bride at groom sa kontrobersyal na video. Sina Romalia at Reggie. Ang seremonya, kuha raw nung sila'y ikasal, alinsunod sa traditional wedding ritual na kung tawagin, kaamulan asawahay. Yung buhay may asawa, different po talaga pag dalaga ka pa. Kasi nga ngayon, ang daming inaalala, trabaho, mga inana, pag-asikaso ng lahat nasa bahay. May time naman po yung pagod na po ako. Sana hindi ako nagmadali. Nung kumalat ang video, naging laman daw sila ng mga usapan sa buong bayan. Nahihiya na nga po akong lumabas sa bahay kasi nga mga kapitbahay namin laging nag-uusap, patanong ng patanong, totoo ba yun o hindi. Nalungkot ng sobra kasi nga judgmental king mga tao, nag-comment dito. I'd run away rather than be held prisoner against my will. It's basically abuse and practical rape. She should have run away with the foreigner. I'm sorry, but that shouldn't be allowed. Kung nakita na ko itong video, lagi ko katulog adto kay kahit ano-ano na lang lumabas sa bibig nila, pero hindi nila alam na napakasakit pa sa amin dahil kami yung nakita doon eh. Naging mitya na rin daw ito ng pagtatalo ng mag-asawa. Lalo't ang mister na si Reggie nagduda kung napilitan lang ba talaga magpakasal sa kanya ang misis niya ngayong si Romalia. Kasi nga po, nagalit din po siya sa akin kasi nga nakukonvince po kasi siya sa video na yun na hindi totoo yung marriage namin, nagpa-plastic-plastikan lang ako. Ganun po. Nakasimangot na ako. Naniniwala na talaga ako, sir. Yung mukha niya, mukha talaga napilitan, sir. Naisip ko na, sir, na siguro maghiwalay na lang tayo. Pero marami raw sinabi sa video na pawang mga kasinungalingan. Nagpapa-interview po kasi kami para ma-clear yung mga pangalan namin. Unang-una sa lahat, taong 2019 pa pala ang videong ito. Taon kung kailan sila ikinasal.
5 taon na silang mag-asawa ngayon. 4 na taong gulang na nga ang kanilang anak. Yung anak namin sobrang mahal po namin. Pag nag-aaway, pag ngumiti nga yung bata, napapawi rin yung galit mo. Si Reggie, kasal na raw sa una bago ito ikasal kay Romalia. Bagay na tanggap naman daw sa kanilang tribo. Malaki raw talaga ang agwat ng edad nilang mag-asawa. Pero Hindi lang po totoo yung ang gap namin, 23 years old, 10 years gap po kami. higit sa lahat, hindi raw totoong pinarusahan si Romalia ng kanyang tatay. Kaya ito pinakasalan ni Reggie. Tanungin natin mismo ang tatay ni Romalia. Di yun totoo. Sa bata pa lang siya, nga sa iyang sabakan siyang inahan. Di ati mananamo siya sa tungod sa among pagpangga. Sa madako na di may makakaya mo baligya niya. Wala naman po nagawang kasalanan patungkol sa tribe namin. Hindi naman po tutong na inlab ako sa foreigner. Wala na yung bawal mag-asawa sa tagalabas eh. Matagal ng panahon yun. Kaya nga dito mixed community na ito eh. May mga galing na sa iba't ibang lugar. Katunayan, bago raw ikasal sina Romalia at Reggie, 1 taon muna silang naging magkasintahan. Nang ligaw yung lalaki sa aming anak, di yun totoong arranged marriage yan. Pero bakit nga ba nakaismid o nakasimangot si Romalia sa araw pa man din mismo ng kanilang kasal? Noong araw po kasi na yon, natake po yung mama ko ng high blood. Worried nga po talaga ako. Bawal din daw ngumiti kasi sa bahagi ng ritual ng kanilang kasal. Dapat nakapokus ka lang talaga. Nagduda ako dahil sa mukha niya. Pero parang naisip ko na ganyan ang tagal ng mukha niya, tahimik, mahiyain. Pinabulaanan din nilang suhol ang nakuha ng pera. Offering daw ito na parte ng kanilang kultura. Wala naman pong nangyaring bayaran. Hindi ko po yan tatay. Dili ko yang papa kay maninuyer ko niya. Ako daghan na nagkasal pero wala ko nakasal nga naay na pugos. Galit na galit talaga ako pag napanood ko yung video na ginawa nila sa amin. Hindi nakakatuwa tapos wala kang magawa. Kaya naisipan ko ang KMJs kasi alam ko naman na may kapasidad sila na tumulong. Sana po makonsensya siya at delete niya po yung mga video na yon at sana ma-detect na din po kung sino po siya kasi nga po nakakahiya yung ginawa niya po. Ang malaking tanong ngayon, sino ang nagpakalat ng fake news na ito? Mga around April kasi yung kasal. So I think wala namang foreigner at that time. Most likely kasi maraming bumibisita dito na foreigner, pero mga October sila pumupunta kasi open yung community namin for IP Month celebration. Pasok po yan sa Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang punishment ng ordinary libel is prison correctional, 6 months to 6 years. Mag-elevate ng prison mayor, 6 years and 1 day to 12 years. Kung ginawa nyo yan through the social media. 1.2 million maximum fine under the new law. Bukod doon sa multa, pwede niyang pagbayarin yung gumawa niyan doon sa naranasan ng depresyon. Ang sunod na dapat imbestigahan, sino ang totoong kumuha ng video? Sina Romalia at Reggie, may ibinigay na pangalan ng videographer. Nung kinasal po kami, may nag-video pong isang lalaki pero hindi namin kilala yun. Ito raw ang voluntaryong kumuha ng kanilang kasal. Kinontak ito ng aming team. May kinalaman kaya siya kung bakit na-post ang video ng kasal online? Huwag niyo na lang naman sanang gawing maninira kayo ng buhay ng iba tao para kumita. Hindi kasi siya nakakatuwa. Ang kanyang panig! Nasabi po ng biographer na sa aming pagbabalik. Hot topic ng mga marites online, ang kasalan sa Lantapan, Bukidnon, na parusa raw ito sa bride dahil umibig ito sa isang foreigner. Kaya sapilitan daw itong ikinasal sa lalaking hindi naman niya mahal. Pero ang bride at groom sa video na sina Romalia at Reggie, pinabulaanan lahat ng mga intriga at paratang.
biktima raw sila ng fake news. Hindi naman po tutong na inlove ako sa foreigner. Hindi ko po yan tatay. Ninong po yan ang kasal namin. Wala naman pong nangyaring bayaran niya. Sa pag-iimbestiga ng aming team, nalamang kakilala ng kapatid ng bride na si Lizelle, ang videographer sa kasal. Nung kinasal po kami, may nag-video pong isang lalaki pero hindi namin kilala yun. Nagkataon daw na nasa lugar ito, kaya't nagpresenta na itong kuhanan ng kasal ng libre. Nakakuha kami ng number ng mismong videographer. Pero tumanggi siyang magpa-interview. Ayon kay Lizelle, sa una raw nilang usapan ng videographer, ipinaliwanag daw nitong wala siyang kinalaman sa kumalat na video. Anya, nanakaw daw kasi taong 2020 ang kanyang laptop kung saan nakasave ang mga nakuhanan niyang material. Sa tingin ko, may posible po na yung nagnakaw ng laptop, parang siya po yung nag-leak ng video. Pero isa sa ikinababahala ng mag-asawa, ang pangamba nilang marami pang naniwala sa laman ng viral video. Lalo't may ibang mga page na naka-upload pa ito. The aggrieved party may file a complaint before the office of the Cybercrime Division, and from there, we can ask Facebook to take down that particular Facebook page, subject of course to the platform's community guidelines. Sinubukan din naming makipag-ugnayan sa mga page na nag-upload ng video, pero wala pa kaming nakuhang tugon. Maraming epekto yung fake news sa tao or sa pangkalahatan sa isang lipunan, pero isa sa mga makikita natin na concrete na effect nito is kapag nami-misrepresent yung narrative o yung identity ng isang tao. Namo-monetize o napagkakakitaan yung ganitong klase ng mga gawain. Meron din namang mga features, yung mga platforms na kung saan binibigyan tayo ng pagkakataon na i-report yung mga ganitong klase ng information. Pakiusap ng mag-asawa dahil hindi rin tumutugon sa kanilang page na nag-post ng video, humihingi sila ng tulong sa mga manunood na sama-sama raw i-report ang video sa Facebook para ma-down ito o matanggal na. Gusto ko lang pong ma-delete yun or mawala kasi nga baka may iba pa siyang madamay na iba. Yung gumawa ng video noon, sana kung gusto niya ng pira, maghanap siya ng trabahong matino. Hindi yung maninira siya ng may buhay ng mga tao. Nakababahala na maraming pages ngayon o post online ang nagsishare at nagpo-post ng mga ulat na hindi naman pala totoo. It's her wedding day and she doesn't want to be there. Sa bawat iko-comment at ipopost po natin, tandaang may buhay ng mga totoong tao na pwedeng masira dahil lang sa mga istoryang gawa-gawa.